dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. 18 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Mainit na umaga. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po tayo? Ngayon pong happy... anong araw na ba? Ika-4 na tayo Wednesday. Happy Wednesday morning! Hindi na tinatandaan yung araw. Kasi naman, bilis-bilis. Tapos mag-Holy Week na. Pagka papalapit na yung Holy Week mismo, so tayo pa ay nasa panahon na ng ng Semana Santa. Dahil nagsisimula po yan na Ash Wednesday para po sa simbahang Katolika, sa mga Katoliko. Mainit na yung panahon. Diba? But anyway, mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan, dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga, tuloy-tuloy na paghahatid ng public service, tulong. Sinisikap nating matugunan, matulungan at maiugnay yung ating pong mga kababayang may sakit. Saya naman po talagang kahirap ng may sakit. Kaya mamaya po babalikan natin si Nanay Rose Abad Soriano. Siya po yung ating pasyente mula po sa Naik, Cavite. Kahapon yung kanyang sakit na breast cancer. Pinag-usapan po natin mula sa isang eksperto, specialista, oncologist ng Makati Medical Center. Pero mamaya po itutuloy natin yung pag-uusap na yan para po kay Nanay Rose Abad Soriano. But anyway mga kaibigan, ngayon pong araw na ito, sabi po ng Pag-asa, baka po makaranas tayo ng danger level heat index, Possible na umabot ng 42 degrees Celsius, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan dyan po sa Coron, Palawan. Alamin nga natin ang kabuang detalye ng update po para sa yung sinasabing danger level heat index. Ayan, nasa linya na natin mula sa DOST Pag-asa, Sir Benny Sonestareja. Sir Benny, magandang umaga, good morning. Good morning, Ms. May. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy ang epekto ng easterlies over most of our country. Tanging sa may extreme northern Luzon lamang po sa ngayon yung hanging amihan. At itong easterlies, nagdadala rin ng mataas na tsansa ng ulan sa mga sandaling ito sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands.
But for the rest of our country, yung mga pag-ulan, more on sa hapon lang, tapos na yung mga rain showers na isolated, o yung mga usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Pagdating naman po sa temperatura, tulad ng nabanggit nila, kahapon, nag-42 degrees po ang heat index dito sa may Coron, Palawan, and we're expecting pa rin na today aabot ng 42 degrees yung heat index doon sa may Coron. So yung 42 degrees ay equivalent po siya sa danger level. 41 degrees, nasa extreme caution pa, no? So far wala naman tayong mga ibang lugar na umaabot ng 40 to 41 degrees, but 42 degrees exclusively dito lamang sa may Coron, Palawan. So mataas ang chance na magkakaroon ng heat stress kapag patuloy po yung exposure natin sa direktang sikat ng araw. Kaya paalala natin sa ating mga kababayan, including yung mga nasa extreme caution na category po, no? Kabilang dyan ng Metro Manila, nasa 37 degrees po yung ating forecast heat index for today. Uminom po ng maraming tubig or stay hydrated lamang. Tapos, kung lalabas po ng bahay, magdala po ng pananggalang sa direktang sikat ng araw, gaya ng payong sombrero, at manipis lamang po na damit ang suotin, yung mga light colored clothing lang as much as possible. Yung mga latest mula dito sa Sir Benny. ng Pag-asa. Oo, pagka sinabi nating danger level na yung heat index, ano yan? Anong degree Celsius yan? Yung minimum heat index natin for danger level is 42, tapos 42. hanggang 51 degrees. Hanggang 51. And then, yung inyong sinabi na meron na tayong extreme caution heat index sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ano po ang temperatura nun? Yung extreme caution, actually, 90% of the stations po ng ating bansa, nasa 33 to 41 degrees yung forecast heat index. Yan po yung extreme caution. So, parang maigting ang babala po ang ibig sabihin niya na kailangan magantabay po, tapos make sure na tayo ay protected din kung matuloy yung exposure natin sa araw. Pero hindi siya danger level. Ayun, hindi danger level. Okay, so ngayon yung ating amihan medyo luminipis na, no, Sir Benny? Ang amihan po nasa may norte, norte at hindi na natin nakikita kasi nalalakas pa to hanggang buong Luzon eh. So, meron pa rin naman in the next 1 to 2 weeks. Pero yung latter part of March, maaring magtapos yung amihan. Kasama ba pag nagtapos ang amihan, wala na rin tayong easterlies? Hindi po. Mas iiral pa. Mas iiral. Okay. Ayun. So, ngayon, yung init ngayon, ay mararamdaman na pala natin kahit papaano, no, yung heat index na ganyan kataas. Though 42 degrees Celsius, buti na lang doon sa may area ng Palawan, maraming beach pa yan, Sir Ben. Opo, pero we are recommending them siyempre, under the shade, wag direktang, lalo na pag mga nasa beach po, na parang konti lang yung mga puno doon. Tama, puro beach lang. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat din po. Thank you very much, Sir Benny Sonestar, mula po sa DOST Pag-asa. So ingat-ingat po ha, danger level heat index 42 degrees Celsius. Diyan po sa Coron, Palawan, kahapon, tapos ngayon, possible din. And then extreme caution heat index, no? Ang temperature 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Mararanasan po yan sa buong bansa. So ingat po. Naku, eto na si init. Pero sabi, yung northeast monsoon o yung amihan, meron pa rin po yan dadalhin na bagyang pag-ulap ng Papawin na may mahinang pag-ulan. Lalo na po dyan sa ating mga kababayan sa Batanes at sa Babuyan Islands. And then of course, ang Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Bilang tayo dito sa Metro Manila, ayan, makararanas pa rin tayo ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms epekto ng easterlies. So ingat-ingat sa weather. Ayan, lalong-lalo na po ha, paalala mga lolo't lola, nanay, tatay, kuya, ate na ang blood pressure ay babataas. Ayan na po, at medyo nag-iinit na talaga yung ating panahon. Bagamat alam natin mainit din ang tensyon sa bahagi ng gitnang silangan. Nakatutok pa rin po tayo dyan. From time to time ay magbibigay po tayo ng update mula po sa ating mga kasama sa DCRH Center. No? Tayo po ay maghahatid pa rin po ng mga update. But anyway, ayan. Meron ako nakita kanina ditong good news Sandali. Ayun. Oo, yung operasyon ng sinasabing 10 love bus sa Metro Manila. Uy,
in fairness dito sa amin sa CCP Complex, parang may mga gabi na may dumadaan na labas diyan tapos nagpapasakay na libre. Oo. Pero ito, sabi po ng MMDA, no, ng Metropolitan Manila Development Authority, yung operasyon ng 10 Love buses sa Metro Manila ay sisimulan na po by kailan? Sa Mayo. Ayun, sa aking merry month of May. O, di ba? Yan po ay sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Agreement daw po no, ng MMDA at ng Global Electric Transport o GET Philippines. O, yung love bus na yan ay iconic po yan. Parang nag-aaral pa lang ako, may labas nun Magbibigay po yan, libreng sakay. O nga, dito nga libre Pwede kaming sumakay pag dumadaan dito sa may tapat, sa may CCP Complex. So, libreng sakay sa mga commuter po. No? At siguro daw po yung biyahe niyan average 5 hanggang 6 no? Sa araw-araw. Ba? So, 30 passengers ang capacity. And then, bibiyahe po yan dun sa mga route o ruta na inaprobahan po ng LTFRB. So, starting 6 o'clock in the morning, maganda yan. Abangan nyo na doon sa mga papasok, hanggang 10 o'clock ng gabi. O, di ba? So, ang mga ruta, makinig po kayo by month of May, Robinsons Galleria, Estancia Mall, sa mga mall. No? Diyan sa MMDA Arcovia Mall, Opus Mall, Eastwood City, C5 Eastwood Footbridge, C5 Green Meadows Footbridge, C5 Green Meadows Gate, Tiendesitas at C5 Julia Vargas. Doon sa mga area na yun, 10. O, diba? Sana dumami para maraming libreng sakay. Diba? Ayan. Very good. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Standby lang po at pamaya-maya sa ating pagbabalik ay bibigyang daan na po natin ang ating pong pasyente kahapon, si Nanay Rose Abad Soriano. No, makausap natin siya. Mga kaibigan, oras po natin 29 na minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Babalik po tayo. Reach Operation Tulong. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Wait. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 38 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayon dako na po tayo sa ating pong pasyente. Ang pasyente po natin again, Nanay Rose Abad Soriano. Siya po ay 62 years old, taga Latoria, Naik, Cavite. Si Nanay Rose po ay naglilinis po ng simbahan diyan po sa kanilang lugar. Yan, at binibigyan po si Nanay Rose ng kanilang parish priest para po sa kanyang pagkain sa pang-araw-araw. Yan po yung pangkain po nila dahil si Nanay Rose po isa ng biyuda at meron pong isang anak. At sila po ay nakikitira lang ngayon sa kanyang kapatid dyan po sa may Barangay Giali, sa Limay, Bataan. So nasa Bataan pala siya ngayon. Sa kanyang, dyan po yan sa kanyang kapatid. At siya din po, yung kapatid ang tumutulong daw po sa pagbili ng kanyang mga gamot. At December 3 po, 2025, so last year lang po ito, nang ma-diagnose na meron siyang tinatawag na ductal carcinoma. Ito po yung ating pinag-usapan kahapon ng isang oncologist at yan po ay si Dr. Emeline so yan po ay breast cancer. So ngayon po ay nangangailangan si Nanay Rose para sa kanyang mga pampalaboratory. Kausapin natin Nanay Rose Abad Soriano. Nanay Rose, good morning. Po, ma'am. Magandang umaga po, Nanay Rose. Opo. Oo, so ngayon po ay nandyan kayo sa Bataan. Opo, ma'am. Nasa Limay, Bataan po ako. Sa Kinaragan po, ma'am. Kinaragan. Sino po yung nasa Naik, Cavite? Ako po yun, ma'am. Nagtatrabaho kasi ako sa Naik, Cavite, ma'am. Hindi na po ako nagtatrabaho ngayon. Umuwi ako may anak kasi ako sa Bataan, ma'am, sa kapinsan. So wala na. Kasi lumaki yung didi ko, ma'am. Saka may lumalabas ng mga yung parang butel-butel na bigas. Opo. Ibig sabihin, Nanay Rose, dun sa Naik, napatira lang kayo kasi dun po kayo nagkaroon ng trabaho. Bago kayo nagkasakit. Nagpatulong po ako, ma'am. Okay. Tapos ngayon, wala na, no? Dati na po akong may sakit ng breast cancer, ma'am, kasi na-opera na po ako sa Dagupan, Region 1 po. Na-opera na po yung isa. Ngayon yung isa naman po yun, ma'am. Nag-ano na naman. Opo. Tawa na po. Opo. So, ibig sabihin, Nanay, diyan ka na, ang ano mo talaga, diyan ka nakatira kasi nakikitira ka dun sa kapatid mo. So, hindi ka na po babalik ng Naik, Cavite. Hindi na po, ma'am. Ayaw na po ng kapatid ko. Magpagamot na lang daw po ako. Kaya ako ay humihingi ng tulong para
paggamot po yung sarili. Opo. Nanay Rose, yung pong anak ninyo, kasama nyo rin po? Nasa ano po ma'am, Marabilis na nagtatrabaho po, kasi katapusan po siya umuwi po. Ah, okay. Ilan taon na po ba yung inyong anak? 37 na po siya ma'am. May asawa na rin, may sariling pamilya. Opo. Ah, babae, babae po ba to o lalaki? Lalaki po ma'am, may anak din po siya 5, may kambal. Kaya hindi ako makahingi kasi kulang pa yung Opo. niya sa pangbuhay sa mga anak niya. Oh, pero kinaasikaso ka naman. Opo bilang ma'am, nag-iisang napapakain naman po ako kung yung mga mura-murahin gamot, nagbibili ako sa generic sa Limay po. Ah, okay. Sa bagay, at least pareho kayo nasa Bataan, malapit-lapit ng konti, no? Limay and Opo. Maribeles. So kahit papano, pinupuntahan ka naman pati ng mga apo mo. Opo ma'am. Kaya ako natatanong yun kasi napakahalaga yun sa katulad po ninyo na may ganyang karamdaman, nanay? Opo ma'am. Oo. Nanay Rose, Pero yung pong... Hindi po ako pumusoko. Po. Yung pong kapatid ninyo, kung saan kayo nakikitira ngayon, may sarili din siyang pamilya. Meron din po siyang sarili pamilya ma'am, sa kaparalela na-stroke din po siya ma'am, kaya hindi siya makatulong sa akin. Dati okay. po siyang driver sa mga tricycle. Na-stroke po siya, hindi na po siya nakakapaghanap buhay ma'am. Bali yung asawa niya nagtatabas lang po kung may mag-upa, nagtatabas po. Dalawa lang po ba kayong magkapatid? Opo, dalawa lang po. Tatlo kami ma'am, namatay po yung isa. And then, din po. ang mga parents po ninyo, prostate cancer. nandyan pa? Patay na po sila ma'am. Wala. Opo. Patay na po sila. So, dalawa na lang po kayong magkasama, no, na Opo. magkapatid. Tapos may sakit pa siya. Anyway, so Nanay Rose, saan po kayo nagpapa-check up ngayon dyan sa Bataan kapag ka po kailangan? Like, katulad ngayon, parang nabanggit. Sa Balanga General Hospital po ako nagpapatik up ma'am pagka doon na po ako sa Balanga Hospital at General government hospital po yan, di po ba? Opo ma'am, ma'am. So at least nandun Pero karamihan po ma'am, mga gamot ko talaga binibili ko po minsan wala sa generic, sa Mercury talaga binibili ma'am. Opo. Ganito nanay, kasi kung nagpapa-check up kayo, no, meron kayong oncologist, di ba? Para Opo. dun sa ductal carcinoma. Ano po may ang... mammogram ako ma'am May mammogram po ako. Kaso sa East Avenue gagawin yung mammogram ko ma'am. So luluwas kayo ng papuntang East Opo, Avenue? sa po ma'am, sa susunod na linggo sa Martes po, may mammogram po ako naka-schedule. Nilapit ko kasi sa Malasakit ma'am, kung saan po kasi ako nakakaligpit. Wala po bang malasakit diyan sa sa Bataan? Meron din po ma'am, kaso ma'am kulang sa mga yung kagamitan po ma'am. Okay, so wala pa silang facility para diyan. Opo, kaya sa isa din yung lumuluwas ako ma'am. Tapos kung makiusap yung anak ko sa mayor office kasi doon sila botante. Ako kasi hindi ako botante doon ma'am. Sa Maribeles? Makahiram kami ng ambulansya, opo. Sa Maribeles. Okay. So kahit pa paano yun na naghahatid sa inyo pagka lumuluwas kayo? Opo. Tapos iiwan na lang po ako kasi minsan kasi ma'am naabot pa ako 1 linggo sa Maynila. Inihintay ko pa yung resulta. So sinasamahan kayo ng anak ninyo? Hindi na po ma'am. Ako na lang po mag-isa ma'am kasi nagtatrabaho siya. Wala makain yung mga anak niya pagkasamahan ako. Maliliit pa po ba yung mga anak, yung mga apo niyo? Opo, maliliit pa po ma'am. Meron pa po siyang 5 taon na anak. Tapos yung pinakapanganay niya ay 11 years old. Kasi nanganak sila ng kambal kaya naging 5 ang anak. Nadagdagan. Okay, tapos at least nandun yung asawa niya nag-aalaga doon sa mga anak. Opo, nag-aalaga. Minsan po ma'am, pag may magtabas ng mga damo, yun, nagtatabas siya, binibigyan siya minsan 250. Yun, meron silang ibili ng mga bigas, pangangailangan. Nag-aaral kasi yung anak niyang 4. Yung panganay, saka yung pangalawa, saka yung kambal, nag-aaral na po. Opo. So, Nanay Rose, ngayon po ay sabi nga po ninyo, kailangan yung lumuwas. Kailan nga po yun? Kailan kayo pupunta ng East Avenue? Susunod na linggo po, ma'am. Opo. Kapag ka po ganyan, nakakalapit po ba kayo sa inyong, sa inyong social service ng Limay? Opo, ma'am. Kaso kada 3 buwan po, ma'am,
nilapit ako ng anak ko doon sa mayor office. Sa Mariveles. Sa Mariveles Opo. yan. Pero Sa ano po, Bataan po, mismo sa Limay. sa Yung anak ko nagtatrabaho lang sa sa Opo. Kapitolyo. Sa Kapitol. Opo. So sa probinsya po Ang ng priority Bataan. nila kasi, ma'am, yung mga botante lang doon. Kasi botante po ako sa Pangasinan, ma'am. Kasi taga Pangasinan na talaga, ma'am. Aguilar, Pangasinan. Doon ako bumubuto talaga. Pero sa ngayon po, hindi na ako bumubuto mula nung nagkaroon ako ng karamdaman. Oh, bakit priority yung botante? Di naman pwedeng ganun. Opo. I-check mo nga Pag hindi- Wina sa sa Bataan, yung tulong para sa mga senior, hindi po pwedeng ganun. Na sasabihin na priority botante. Dapat ay dapat matulungan kayo ng hindi sinasabi na hindi kayo botante. Nang una, dyan na rin po kayo nakatira. Hindi ako nakahiram ng ambulansya, nanghingi kami tulong. 200 lang po ang binigay na tulong sa akin. Saan po Kasi yan? mayroon Sa Bataan? doon yung mayor, opo, yung mayor office po. Mayor 200 lang. ng- Kasi ano po? marami pong mare. Mayor po Mayor ng po ng Limay, Bataan po. ng Limay. Sa David. Kasi Opo, Mayor David. pagka ganyan na kayo sa barangay siguro, hingi na Sa kayo ng barangay na lang po mag-ano na lang daw ako, transfer daw po. Oho. Para daw medyo makakuha ng malaki-laki pagkakailangan daw ng tulong. Kasi diyan na rin naman kayo nakatira, Nanay Rose. So sa pagpunta niyo po sa sa East Avenue Medical Center, ano po ano po ba sabi ng doktor sa inyo? Kailangan niyo Babalik ako ng yung mammogram ko kasi doon ko po ipinila sa malasakit po. Ngayon po tinex ako sa Martes po yung schedule po. So luwas ka ng maaga. Opo. Dapat pagluluwas dapat ka na, Rose, may kasama ka po kahit isa lang. Wala bang Hindi, ibang kasama kamag-anak? ko na lang po yung apo ko, yung kasama kong pumunta dyan, yung babae po, na yun po ang kasama ko minsan, ma'am. Opo, magsama po Pumunta kayo kami ha. dyan nung nagpasa ako. Nung nagpasa ako ng requirement, ma'am, kasama kong pumunta dyan, nahilo nga dahil nagutom kami noon, gutom na gutom kami. Binigyan kami ng mga guardian ng 500 para makakain. Sige po, Kasi Nanay. isang linggo na po kami, hindi. Tapos 2 araw, nawalan na kami ng pera. Gutom na gutom kami pumunta dito. Opo. Sige po, at anyway, so ngayon po ang kailangan ninyo ay para po dun sa inyong pagpunta sa East Avenue. Opo. Sige. Okay, Nanay, ganito po. Opo. Oo. Pero libre po 'yun yung gagawin sa inyo na mammogram. Opo. So, Libre naman po, ma'am, yung mga lang doon. Yung mga gamot ko, sana ma'am, matulungan niyo po ako dahil mamahal po yung gamot ko, maintenance po. Opo, Nanay, alam mo yung mga gamot nyo, dapat matulungan kayo dyan ng lokal na pamahalaan. Siguro, Wina, maasikaso kay Nanay yung Yakap PhilHealth kasi mahalaga yun para sa mga gamot niya. Meron po ako yung Yakap PhilHealth, ma'am, kaso wala sa yung gamot ko, nasa Mercury lang po yung mga gamot ko, ma'am, wala doon sa mga generic. Lalo yung mga importante kong gamot. Opo. Pagka po ba nasa Mercury lang, hindi na daw ba sagot yun? Hindi na po. Yung Mercury kasi hindi nila sakop sa mga generic lang po na makakuha na gamot. Yung ilang piraso na nakuha ko. Pero yung mga importanteng antibiotic doon po sa Mercury ko nabibili, ma'am. Dapat pala i-extend ng PhilHealth yung dapat pala nabanggit natin na dapat pag walang supply, extended dun sa Mercury kung doon meron Dapat pala may ganun. Opo. Dati po nagmakaawa ko, yung PhilHealth ko wala daw. Yung PhilHealth daw nagagamit lang daw po sa loob ng ospital pag lalabas ka, wala ka nang babayaran. Yun lang po ang sabi ng director. Yung Yakap PhilHealth din po, kung saan kayo nagpa-register, yun ang tutulong sa inyo Pero sabi nyo nga, kung walang supply, di ba? Opo. Kung walang available doon, problema. Dalawa ang PhilHealth ko, ma'am, nakuha ko sa EGOB po nung humingi ako ng gamot dyan sa EGOB. Sa ngayon po kasi, ma'am, wala na pong EGOB yung gamot. Sige, Nay, ganito ha, makikipag-coordinate kami ng maayos sa inyong social service ng local government. Sige po, ayusin namin. Para nang sa ganoon, pagluwas mo yung tulong, maging yung mga gamot, ma-check natin kung paano kayo matutulungan. Ano po? Kasi mahalaga po yan malaking halaga po yan. Pagka po ba nabibili yung gamot ninyo, magkano po inaabot?
pagbibilhin Minsan ninyo. po pag yung nakakuha ko sa DSWD ng 7,000, binigyan ako 7,000, nasobra lang ng 75 pesos yung 7,000 ko, nabili ko lahat naman yung gamot ko Opo. bago ako umuwi ng Bataan. Opo. So in the After 3 months kasi po yun. Opo. Sige, Nanay Rose, ganito, manawagan ka, hingi tayo ng tulong. Baka sakaling may mabubuting kalooban, mabigyan po kayo ng mapagsama-sama Salamat po. natin bago bago tayo bigyan din natin yung ating mga regular donors. Sige po, Nanay Rose, go ahead. Opo, ma'am. O yan, Nanay, sige po, manawagan ka. Hingi tayong tulong. Para sa mga gamot. Nananawagan po ako sa mga brother and sister na sana makahingi ako ng tulong para sa gamot ko. Ako po ay wala na po akong asawang sumusuporta sa akin kung saan na lang po ako humingi ng tulong. Papagod na po ako. Ay, minsan po ay hinamanas ako dahil hindi ako nakakabili ng gamot ko. Kailangan ko rin kasi makainom ng gamot. Tulungan niyo po sana ako kasi sino po yung mabubuting loob na magbibigay ng tulong sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Operation Tulong na natawagan po ako ngayon kasi namumroblema ako sa gamot ko po kung paano ako makabili. Sa ngayon po kasi minamanas po ako. Kailangan ko na makainom ng gamot po. Opo. Sige, Nanay, para po... Maraming salamat po Sige po. sa mga tutulong sa akin. Thank you na marami po. Okay po. Yan po si Nanay Rose Abad Soriano. Sa mga tutulong po sa kanya, mga kaibigan, pagsamasamahin po natin. At pwede po kayong magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong sa pamagitan ng aming EP Wina Pearl Hesoro. Ayan, paki-flash yung ating number, RHTV, for GCash account ng DZRH Operation Tulong. Pwede po kayong magpadala, pakilagay po ang pangalan Rose Soriano, no? Para po kay Nanay Rose Soriano. 0956-197-9471. Again, 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. Pwede po kayo magpadala dyan. Pakilagay po para po kay Nanay Rose Abad Soriano, no? Rose Abad Soriano. Nanay Rose, in the meantime, para meron ka pong hawak muna na pera, bigyan ka po ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos, Nanay. Opo, ma'am. Okay. And then, bigyan ka rin namin ng 3,000 pesos galing sa ating mga kuyang sa Lanaval, Masonic Lodge. Opo, sa maraming pamamagitan ng salamat Mayor po, Lakay ma'am. Macalma. Makakabili po akong gamot. Sa totoo lang, ma'am, hindi na po ako nakakalakad kasi sobrang minanas po ako. Hindi kasi ako nakakainom ng gamot ko, ma'am. Sige, manawagan ka kay Senator Lito Lapid, nakikinig ngayon yun, nanonood, o baka madagdagan yung iyong padagdagan natin, di ba? Opo, Senator Lito Lapid, kung nakikinig po kayo, nananawagan po ako na sana tulungan niyo po ako. Ako po, nag-iisa na lang po ako. Yung anak ko po ay may pamilya din po. Marami din po siyang anak. Sana matulungan niyo po ako kasi ang laki pa po ng kailangan ko po. Sa gamot ko po. Ayan. Sana matulungan niya po ako, Senator. Sige po. Naku, may mabuting kalooban yan. Itong cellphone na ito ay sa pinsan ko po ito. Hiniram ko lang po. Pinagamit naman po kasi sabi ay, salamat. Oo, salamat sa kanya. Yung tawag ng DCRH. Kaya po ako tawag sa DCRH. Para po makabili ako ng gamot ko. Sige po, Nanay Rose Abad Soriano. Sige po. At baka tayo makikiusap kay Senator madagdagan para yung tulong din sa ospital. Okay, maraming salamat si Nanay Rose Abad Soriano po. At Nanay Rose, mo ibababa ha, kausapin ka namin para maayos natin yung inyong Okay, standby lang po. Babalik po tayo sandaling-sandali lamang. Oras natin, meron na lamang tayong 4 na minuto, 11:00 na po ng umaga.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH Operation Tulong. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, yun daw pong driver ng sasakyang naghatid ng umano'y hazing victim dyan po sa may General Trias sa Cavite, hindi daw po totoong pinalaya. So tutuluyang kasuhan, 21 kabuang mga suspect tukoy na at hinahanap na rin po ng mga otoridad. Alamin po natin maya-maya lamang ang kabuang detalye po ng balitang yan. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Samantala, bago tayo magtapos, ihabol lang natin ang balita, si Vice President Sara Duterte, hindi daw po prioridad ngayon, yung kanyang mga kinakaharap na mga impeachment case. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya prioridad ngayon yung kinahaharap niyang mga impeachment complaint. Sa ambush interview dito sa Taguig City, sinabi ng pangalawang Pangulo na maraming trabaho yung kanyang tanggapan. Sagot ito ni Duterte matapos usisain ng media kung nakamonitor siya sa deliberasyon ng House Committee on Justice sa impeachment raps laban sa kanya. Tumanggi naman siyang sagutin kung ano yung paghahanda ng kanyang defense team. Sabi naman ng legal counsel niyang si Attorney Paulo Panelo Jr., hintayin na lamang yung proseso ng Kamara nang tanungin kung handang umarap si VP Sara sa hearing. Pakinggan natin. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Answer that. It's best to ask Attorney Poa, but there's a procedure in the House Justice Committee na susundin, so antayin na lang natin na masunod yung proseso. Ngayong umaga, inireklamo ng perjury ng pangalawang Pangulo yung nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Noong December 2025, sinabi ni Madriaga sa 5 pahin ng affidavit na pinondohan umano yung election campaign ni Duterte ng mga drug dealer at Philippine offshore gaming operators. Siya raw yung nag-deliver ng malaking halaga ng pera sa pagitan ng Hulyo 2022 at Agosto 2023. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro at kay Daisy Jacinto, Billy Ray Domingo and RHTV. Maraming salamat muli. Ako po si May Binauhan. Una pa rin sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com.